أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tayo po ay mag-aaral. Magpapasalamat tayo sa ating tagapaglikha. Meron tayong time para makapag-aral. At yung pag-aaral na gagawin natin, ang layunin natin dito ay makilala natin ang ating tunay na Diyos. Siyempre sa pag-aaral, hindi may iwasan, nagagamit tayo ng mga pamamaraan kung paano natin siya makikilala. Kaya mahabang pag-aaral po ito hanggang sa dumating ang punto na maigabay tayo ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng ginagawa nating pag-aaral. So ito pong ating gagawing pagbabasa at pagtuklas sa mga kasulatan ay pareho natin itong babasahin. Mula sa Quran, babasa tayo ng mga talata rito, at mula naman sa Biblia ay magbabasa rin tayo ng mga nakasulat dito para lubos nating nauunawaan kung ano ang kagustuhan ng Diyos, bakit mayroong mga tagapangaral, bakit may mga nagtuturo, bakit may Diyos, bakit tayo narito. Lahat po yan alamin natin. Bakit may kamatayan, bakit may araw ng paghukom. Lahat po ng yan ay ating pag-aaralan sapagkat ang gusto natin, tayo po ay makarating sa kaligtasan. Dahil kung meron pong pinaniniwalaan tayong araw ng paghukom at meron pong pagpunta ng tao sa impyerno at sa paraiso, so yun yung paghahandaan natin. Kaya kailangan natin na ito ay mapag-aralan. Ang lahat ng tao ay may kani-kaniyang mga relihiyon. Ang ibig sabihin nito, may kani-kaniyang paniniwala. So, may naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. May naniniwala na ang Diyos ay isa lang. May naniniwala naman na ang Diyos ay mayroong tatlong persona na kung iisipin mo, person, human being is a person, no? So, ginawa mo pang tatlo na person, edi tatlong tao, pagkatapos pinag-isa mo. So, yan yung meron ganyang paniniwala. Meron nga sa India, ang kanilang paniniwala sa Diyos ay sumanib sa baka. Meron naman, sinasamba nila yung mga daga. Meron naman na mahahaba ang mga kamay na parang mga centipede, yung kamay ng centipede, kamay ng kung ano-ano ba yan. Ang daming kamay na yung babaeng sinasamba nila doon. So, ibig lang sabihin, sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagkaroon ang tao ng kani-kaniyang paniniwala. Naalala ko tuloy yung isang Diyos na sinasamba ng mga ibang tao, malaki ang tiyan, kalbo, laging hinihimas-himas yun. So, yan na nga yung ating sinasabi. Meron tayong naging paniniwala. Kanya-kanya yan. So, ang Diyos ay mahal niya ang kanyang mga nilikha. At dahil sa pagmamahal niya, sa awa at habag niya, ay nagbaba siya ng kanyang mensahe sa gitnang silangan. So isipin natin, mula sa gitnang silangan, ang lengguwahe dito ay Arabic. Malilipat yan sa iba't ibang lengguwahe o sa iba't ibang nasyon. Dahil mensahe siya, so mula sa kanya na isang sugo, nagkaroon ng mensahe at nalipat ito sa iba't ibang bansa, iba't ibang lengguwahe. Hanggang sa atin dito sa Pilipinas, kaya nga nasalin ito sa wikang Tagalog. Kaya lubos nating naunawaan. Naiintindihan natin dahil Tagalog na yung binabasa. Ngayon, ang originality ay Arabic sapagkat Arabo o Arabic ang lengguwahe nung pinagsuguan ng mensahe.
Sapagkat yan din naman ang sinasabi ng tagapaglikha. Sabi niya, "Wama arsal na mirasulin illa bilisani kaumihi liyubayin alahum." So, ibig sabihin ay sa mensahe na ipinadadala ng Diyos o binibigay ng Diyos, pag siya ay magpapadala, unang-una, siyempre, yung lingwahe ng kakausapin niya, kung ang lingwahe nito ay Arabic, kung ang lingwahe nito ay Hebrew, katulad ni Abraham, ni Moses, kung ang lingwahe ay Aramaic, katulad ni Jesus, at ngayon ay Arabic, sapagkat ganun ang lingwahe ng mga sugo. Lingwahe ni Abraham, Hebrew, lingwahe ni Jesus Christ is Aramaic, at lingwahe ni Propeta Muhammad ay Arabic, na ito ay sister language, magkakapatid na lingwahe. Isa pang mga katangian ng mga sugo ay, dito muna tayo sa sugo. Ang katangian nito ay magkakamag-anak sila. Pati nga lingwahe, nakita nyo, napansin nyo ba na ang kanilang lingwahe ay sister language, magkakapatid din. Kaya magkakamag-anak na sa laman, magkakamag-anak pa sila sa lingwahe o pangungusap. Ganun ang naging plano ng tagapaglikha. Wala siyang kinuhang sugo sa ibang lugar, wala siyang kinuhang sugo na wala sa lahi ni Propeta Abraham. Lahat ng ito ay kinuha. Lahat ng mga lumabas sa sugo, magbanggit kayo ng mga pangalan diyan sa Biblia o anong mga pangalan. Yung mga lumabas na mga sugo, mga propeta, pag iyan ay tinuntun ninyo ang kanyang genealogy, ay iisa lang ang lalabas na resulta ng pinanggalingan nila kay Propeta Abraham. Kaunting pahapyaw, si Propeta Abraham ay pinangakuan ng Diyos na sabi niya, "Ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon." Kaya pala, ang mga sugo, mga propeta ay nanggaling sa lahi ni Propeta Abraham. Kaya kung tayo po ay naniniwalang may paghukom at mayroong parurusahan, yun ang iiwasan natin. Iwasan natin na tayo ay mapunta sa parurusahan. At ang kailangan sa atin, siyempre, kaunting pag-aaral. Meron tayong pagmamalasakit na malaman natin ang katotohanan. Paano ngayon natin ito aalamin? Kaya po, meron tayong pag-aaral at meron tayong masasagasaan at tiyak na masasaktan, sapagkat ito pong pag-aaral ay isang gamot sa may sugat. Gamot sa mga taong may sakit sa puso. Na ang katotohanan, kaya nga ito ay masakit, sapagkat ito ay gamot. Kaya sigurado maraming masasaktan dahil marami ang sugatan, marami ang may sakit sa puso, may sakit sa isip, lahat na yan. So yan po ay ating inshallah na nawa inshallah ay maiparating namin sa inyo ang tamang gamot at tamang lunas sa lahat ng ito. Magsisimula po tayo sa pag-aaral tungkol sa Quran. Ang Quran po ay revelasyon. Ibig sabihin ng revelasyon, ito po ay mensahe na ibinibigay ng ating tagapaglikha. Mensahe ito na kagustuhan niya na maigabay tayo, sapagkat alam niya at plano niya na parusahan yung mga taong hindi sumamba sa Kanya. Lahat ng mga taong hindi naniwala sa Kanya, lahat ng mga taong kahit kilala siya o nakilala siya pero iba pa rin ang sinamba, lahat po yan ay paparusahan ng tagapaglikha, dadalhin sa impyerno, at ang panggatong dito, tao at bato. So talagang mainit at matinding parusa ang ibibigay ng Diyos
sa kanyang mga nilikhang matigas ang ulo at ayaw sumunod. Sa palagay po ba ninyo na ang iba kasi ay nagsasabi ang Diyos daw ay malupit, no? Talaga po malupit ang Diyos dahil meron din naman kayo mababasa dyan sa Lumang Tipan na pinakikita ng Diyos yung kanyang kalupitan pagdating sa pagsamba sa Kanya. Pagdating sa iba yung sinasamba ng tao ay nagiging malupit ang Diyos. Dahil sabi nga niya, nabanggit do sa Lumang Tipan, siya ay siloso, mapanibughuin. Kaya ayaw niya na ang nilikha niya sasamba sa iba. Common sense po yan. Kaya yung tunay na Diyos, kapag yun ang nasamba natin, automatic, lahat na nang kinikilalang Diyos ay Diyos-Diyosan. Hindi po sila yung tunay na Diyos. Kaya yung pagsamba natin, na gagawin natin sa Kanya, ay magkakaroon na ito ng kabuluhan kailanman at yung sinasamba natin ay tunay na Diyos. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Tanging ang Islam lamang ang nagtuturo ng katulad ng ganitong katuruan na may revelasyon o may dalang kapahayagan, may dalang mensahe ang nagpapakilalang sugo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya'y nagpapakilala na siya ay sugo ng Diyos, ay ipinapakita niya yung mga mensahe na ibinigay sa kanya na ito ay may pag-uutos. Katulad halimbawa, sinabi sa kanya, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, na ang Diyos ay isa lang. Allahus Samad, ang Allah ay ganap, perfect, o kompleto, walang pangailangan, walang kapintasan. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang sinuman ang makakatulad. So iyan po ang katangian ng tunay na Diyos na nagpapakilala sa Propeta Muhammad at nag-uutos sa kanya na sabihin yan sa kanyang mga mamamayan at sa mga tao. Kaya ang Quran ay revelasyon, lahat ng ito ay mga salita ng Diyos at wala dito ang salita ni wala rito ang salita ni Propeta Muhammad. Wala siyang salita dito. Sapagkat ang Quran ay pure words of God. Galing po sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin. Kung gayon ang Quran ay nabuo sa loob ng 23 taon. Kaya hindi po siya isang babasahin o isang aklat na binili ng Propeta Muhammad. Hindi siya yung isang aklat na may nagbigay sa kanya na tao, kaibigan niya, kamag-anak ba niya o ano, na pagkatapos siya sasabihin sa kanya na yan, magbasa ka, pag-aralan mo yan, ituro mo yan. Wala pong ganun. Kasi yung sasabihin niya, hinihintay niya kung ano yung mensahe. Hinihintay niya kahit halimbawa may nagtanong din sa kanya, ayon sa kasaysayan ay meron pang isang lalaki na nagtanong sa kanya na inintay pa yung sagot hanggat hindi ibinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga katanungan na tugon sa mensahe o revelasyon na ibinibigay ng tagapaglikha. Kaya katunayan yan na siya ay kinakausap ng Diyos na ang mga mensahe na ito ay hindi niya kayang sabihin ng ayon lang sa kanyang sarili dahil hindi naman siya magsisinungaling at maggagawa ng kwento. Bakit siya gagawa ng kwento? Ba't siya magtatayo ng relihiyon? Hindi naman siya nagpayaman. Hindi katulad ng iba na kaya siya nagtatayo dahil meron silang mga ibang layunin. Ang Propeta Muhammad, nagtayo siya ng relihiyon. Makikita natin hanggang sa kanyang kamatayan na binaon niya ay kung ano lang ang kanyang suot. Subalit sa mga taong mananampalataya ay hindi nila ito kayang tinagin o kayang paalisin sapagkat ang La ilaha illallah ay susi
papuntang paraiso. Kapag ikaw ay sa puso mo ay may paniniwala na ang tunay na Diyos ay ang Allah at si Muhammad ay kanyang isinugo, ikaw ay papasok ng paraiso. Ipagbabawal sa iyo ang impyerno. Bagamat, kung ikaw man ay ganito lang naniniwala pero gumagawa ka pa rin ng masama at ikaw ay hindi sumusunod sa mga batas at iniutos ng tagapaglikha, ay parurusahan ka. Pupunta ka muna ng impyerno. After na mabayaran mo ang iyong kasalanan, ay kukunin ka ng Allah at papapasukin ka na ng paraiso dahil naniwala ka na ang tunay na Diyos ay ang Allah. Yun ang kaibahan ng mga katuruan na nanggagaling sa isang sugo at isang propeta. Kung ang mapagkukunan natin ng katuruan ay hindi naman galing sa sugo, so anong maganda ang maibubungan nito sa atin? Walang magandang idudulot ito sapagkat walang sinalita ang Diyos sa kanila. At nariyan ang propeta Muhammad, 306 na po ang mga kinikilalang Diyos ng kanyang mamamayan na uwi sa isa na lamang. Ibig sabihin, pinapagtagumpay ang propeta Muhammad bilang pagpapatunay ito na siya ay inutusan ng tagapaglikha. So, Diyos ang tumulong sa kanya na siya ay magtagumpay at maalis ang mga Diyos-Diyusan sa ginawa na bahay-sambahan ni propeta ng Allah na ginawa ni propeta Abraham. So, yan po yung ilan lamang sa mga kasaysayan. Ano naman itong Biblia na tinatawag na pinagkukunan ng pananampalataya at sinasabing ito ay salita ng Diyos? Totoo kaya na ito ay salita ng Diyos? Itong pagkokomentaryo ko o pagbibigay ng aking natutunan ay yung pong bagong tipan ang aking po munang gusto na mapag-usapan. Sapagkat kung may lumang tipan, nagkaroon daw ng bagong tipan. Unang pag-aaral po natin dito ay katanungan na ano po yung lumang tipan? Ano yung unang kasunduan bago nagkaroon ng bagong kasunduan? Siyempre, may lumang kasunduan, magkakaroon ng bagong kasunduan. Kasi tipan po yan, tipan. Ibig sabihin yan ay kasunduan. So, meron tayong mababasang naging kasunduan ng Diyos at si Abraham, kaya tinawag itong lumang tipan, lumang kasunduan, yung pong sinabi ng Diyos na magpatuli ang mga lalaki. Magpapatuli sila at direkta na sinabi ng Diyos na kasunduan nila yon, tipanan nila. So, yun ang tipan, yun ang kasunduan na ang lahat ng mga lalaki ay tutuliin. Pag hindi ka tuli, pag ikaw ay supot, katulad ng mga Amerikano, mga supot yan, ay aalisin ka sa bayan ni Abraham. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa mga sumasamba sa tunay na Diyos. Dahil ikaw ay supot, ikaw ay ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Dahil yun ay kasunduan yun. At sinabi yan mismo rin ng Diyos, mababasa rin yan sa aklat ng Genesis, no? Na ganun ang ginugusto ng Diyos. So, wala tayong magagawa. Kapag yun ay ginagawa niyang kasunduan, batas. At ang sabi ng Diyos ay ako ang magiging Diyos ninyo habang panahon. So, batas na naman, kasunduan. Kaya, hanggang ngayon yun dahil hindi pa dumarating ang araw ng paghukom. Kaya, merong batas na usapan sila o kasunduan na ang mga lalaki ay tuli at ang Diyos ay Diyos nila habang panahon. Yun. Kaya hanapin natin yung mga angkan ni Propeta Abraham na isang tuli na
hanggang ngayon ay may sinasambang tunay na Diyos. So yung Diyos ni Abraham, kung mapapansin ninyo, sa panahon nang siya ay nagtuturo, nang siya ay sugo, propeta, meron ba siyang itinuro na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Wala. Wala siyang sinasabi na Diyos na ipinako sa krus. Wala siyang itinuturo na Diyos Ama. Wala siyang itinuro na ibang Diyos. Kundi, ang mga mababasa mo lang doon ay nagpakita sa kanya ang Panginoong Diyos. Ganun lang. Panginoong Diyos. Wala siyang pangalan na ipinakita. Wala ring sinasabing ako nga, o kaya ay Jehovah, o kaya ay Yahweh. Sapagkat, kung ating liliwanagin ang Jehovah at Yahweh, ito po ay wikang Hebreo or Hebrew na ang ibig sabihin ay Panginoon. Pag tinagalog mo yan, Panginoon. Pag in English mo, Lord. So, hindi pangalan. Ang pangalan, katulad ng Allah, ito po'y pangalan. Walang lingwahe na po pwedeng maglipat nito sa kanilang lingwahe na mababago yung pangalan. Parang tayo, may mga pangalan tayo. Mag-abroad man tayo, pumunta man tayo sa iba't ibang lugar ng mga bansa, ay yung pangalan mo sa pasaporte mo ay hindi yan mababago. Hindi yan pinapalitan. Hindi inililipat sa kanilang lingwahe. Katulad ng Pedro, pagdating sa Amerika ay ginawang Peter. Nakuha nyo? So si Pedro, sabi nga ng kanta, sabi ni Pedro, pangalan na nga yan, babaguhin mo pa, di ba? So pangalan yan, hindi yan po binabago. Kung anong pangalan, kung Pedro ka o Pedro, pag nag-abroad ka, Pedro pa rin, bakit magiging Peter? So alhamdulillah, isa po yan sa importante sa pagtawag. Dahil yung tatawagan mong Diyos ay baka mamaya kung siya man ay Pedro, Pedro dapat talaga. Dahil yung Peter, iba na pong tao yun. Wag nating bigyan ng paglilipat-lipat ng pangalan. Kaya yung mga katuruan na natatanggap ng mga tao, para ito ay makatiyak na siya ay nakatanggap ng tama, dapat lahat ng ito ay may katotohanan, katulad ng pangalan. Sa pangalan pa lang ay magkakatalo na pagdating sa pagkilala sa tunay na Diyos. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah at meron tayong konting break, no? At mamaya pagbalik ay itutuloy natin ang ating pag-aaral. Qulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.